bakit nagawa sa akin ito ni Tito Leonie? Kung itrato niyo ako, parang hindi pamangkin. Ikinulong niyo ako dito sa bahay. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Nakalulungkot mang sabihin, hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga taong mapanlamang, kahit na nga marami din naman ang nagsasabing masama ang ugaling ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Maris sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga! Sinanding, bakit niyo naman po ako sinampal? Dahil hindi ka matuto. Tingnan mo! Minansyahan mo itong mamahaling kong polo! Namansyahan po ba? Kaya pa nagtatanong bang gagang ito, ha? Tingnan mo! Tingnan mo! Hindi ko po, Chong! Ano? Nakita mo ng mansya ng polong iniyampal ka sa mukha mo! Hoy! Ano ba ba yung ginawang kapalpakan ng babae niya, Nanding, ha? Leonie, nilagyan ng mansya ang mamahaling kong polo! Ha? Ay, ikaw talaga? Gago mo naman! Dapat lang nasaktan ka! Mapanira ka ng gamit! Hindi ko naman po sinasadya, Chong. Chonanding, Teka nga. sorry po. Dahil dyan sa ginawa mo, hindi ka kakain ngayong araw! Po! Hoy, Maris, May iuutos ka ba sa akin, Ate Trutis? natural. Kaya nga kita tinawag. Radyain mo tong bestida ko. Aalis ako. Oo, ate. Ay, hindi. Eka muna. Linisin mo muna yung banyo para makapaligo na ako. At habang naliligo ako, tsaka mo planchahin yung damit. Sige, ate. Ano, sige ate ka dyan. Bakit nakatunga ka pa? Bilis na! Leonie, binibilang mo na naman ang salaping nandiyan sa vault. Oh, sarap bilangin talaga, oo. Nararamdaman ko ng paulit-ulit na nakaganti na ako kay Rosa dahil na ipagbili natin ng bahay at lupang minanan niya sa tiyan namin sa halagang 4 na milyong piso. Talaga namang nakaganti ka na. Dahil patay na siya. Sumunod na rin siya sa yumaon niyang asawa. Tama ka. At nasa poder na natin ang tanga nilang anak na walang malay sa kabuhayan nilang kinuha natin. May alila na tayo. May salapi pa tayo. Pero ma, dapat bangko nyo na lang yung malaking halaga niyan. Mamaya manakaw pa yan ni Maris Tito. Ay, sus! Hindi mangyayari yun, ha? Oo. Dahil hindi nakapapasok ang pinsan mo sa kwarto namin. At kami lang naging mama ang nakakaalam ng kombinasyon ng vault na kinalalagyan ng mga pera natin. Tama! Siyempre, iba na rin yung nag-iingat pa. Ibabaan ko din namin to. Pagsawa na akong bilami. Ay, tulungan na nga kita. Ma, sana mag-out of town naman tayo. Anyway, marami naman tayong pera. Bukod sa pera na yan, nasa inyo pa yung pera at mga alasan na kuha nyo sa bahay ni na Tita Rosa. Oo nga naman, Leonie. Kaya mag-happy-happy naman tayo. Nabusog ka ba, Maris? Opo, Mang Tirso. Salamat po, pinakain niyo ko dito sa inyo. Naawa kasi kami ni Itay sa'yo eh. Inaalila ka na at sinasaktan ng tiyahin mo. Hindi ka pa pinapakain ng tama. Totoo yun. Kaya sabi ko dito kay Danny, total wala naman silang lahat. Pakainin ka dito sa bahay namin. Salamat po ulit sa inyo.
Mabuti pa po kayo. Kahit hindi ko kadugo, pinagmamalasakitan ninyo ako. Bakit magalit sa'yo si Aling Leonie? May malaking galit kay inay si Chang. Sabi ni inay noon, nagsimula daw ang galit ni Chang sa kanya nang pumanaw ang tiyahin nila na nagpalaki sa kanila. Kasi mas malaki raw yung ipinamana nila kay inay. Ay, nako. Inggit at mana pala dahilan. Pero mali pa rin na idamay ka ni Aling Leonie. Di po ba, tay? Oo, anak. O sino na ngayon ang tumatao sa bahay ng mga magulang mo? Ipinagbili po yun ni Chang. Ano? Maging ang pera at alahas ni inay. Kinuha rin po nila. O dapat pala pag-aralin ka nila. Dahil nasa kanila ang iyong mana. Hi, Maris! Lapit mo na itong kinainan namin ni Mama. Oo, Ate Trudis. Oh, nakatunganga ka na naman. Chang, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yan? Gusto ko po sana mag-aral sa pasukan. Uy, utaas ng pangarap, ha? Pwede naman ako makapag-college, ate. Dahil na kay Chang yung pinagbilan ng bahay at lupa namin. Pati yung pera at alahas ni inay. Atrevido. Ba't nga naman po ako sinampal? Buti nga. Wala kang pakialam, ha? Sa lahat ng nakuha ko sa inyo, gagawin ko kung anong gusto ko doon. Pero, Chang, amin naman po yun eh. Sana po kahit konti bigyan niyo ako para pa makapag-aral ako. Ikaw ba hindi ka ba talaga titigil? Ay! Aray ko ba? Tama na ba? Leonie, naiayos ko ng bakasyon natin sa Palawan. Aba, hindi mabuti. Ilang araw ang sinabi mo sa hotel na tutuluyan natin. 3 days, katulad ng gusto mo. Oh, di mainam. Sasabihin ko kay Trudes sa maganda na. Para sa makalawa, makaalis na tayo. Paano yung pamangkin mo? Baka nakawin niya ang pera natin dito. O, di ba, humihingi sa sa'yo ng pangaral niya. Sa gagawin ko. Hindi magagawang nakawin ni Maris ang pera natin. At mawawala na rin siya sa ating landas. Ako ang bahala. Bakit nagawa sa akin ito ni Tita Leonie? Kung itrato niya ako, parang hindi pamangkin. Kinulong niya ako dito sa bahay habang sila nagbabakasyon sa Manila. Paano na lang ako? Kailangan makalabas ako dito. At kapag nakaalis ako, hindi na ako babalik dito. Total, wala namang pagmamahal sa akin sina Tita Leonie. Dani, Tay, wala pala sa kanila si Leonie at Nanding. paano niyo po nalaman? Nakita ko yung kapitbahay nila. Ang sabi sa akin, kahapon para umalis yung mag-asawa. Kasama si Trudis. Oho, nasan si Maris? Kahapon ko pa ho siya hindi nakikita. Nasaan na nga kaya ang kaibigan mo? Teka, alam ko na ho. Tatawagan ko po sa cellphone niya. Sandali lang po. Sana'y makausap mo nang malaman natin kung nasaan siya. Hello, Danny. Mabuti tinawagan mo ko. Maris. Kahapon pa kita gustong tawagan pero wala akong load. Kahit load, hindi ako binigyan ni Chang bago sila umalis. Ba? Nalaman nga ni Itay na wala sila eh. Nasaan ka? Ikinulong nila ako dito sa bahay. Ano? Ikinulong kanila? Oo, hindi pa nga ako kumakain eh. Naku
napakasama nila. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Itay. Hihingi kami ng tulong sa barangay para mailabas ka dyan. O ano anak, nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin? Enjoy na enjoy, ma. Siguradong maiinggit si Marie sa akin pag sinabi ko lahat ng ginawa natin. Wala nang maiinggit sa'yo, anak. Dahil malamang, patay na sa gutom si Marisa. Ay, wala akong iniwang pagkain para sa kanya. Bakit niya ba gusto mo matay na siya? Mawawala na tayo ng katulong niyan. Hindi, ayos lang yun. Basta ang mahalaga, hindi na makukuha pa sa atin ang salaping nakuha namin sa kanyang ina. Oo nga. Landing, bakit? Ay, ano nangyayari? Kumapit kayo! Wala tayong preno! Salamat sa tulong ninyo, Danny, Mang Tirso. Dahil sa inyo, nailabas ako ng mga pulis sa bahay na iyon. Ginawa lang namin ng tama, Iha. Ngayon, hindi ka na mapagmamalupitan ni na Aling Leonie. At may kaso pa silang haharapin pagdating nila. Dahil sa ginawa nilang pagmamaltrato sa'yo. Ah, may tumatawag sa cellphone mo, Maris. Sandali lang po, sasagutin ko. Hello? Opo, ako nga po. Bakit po? Pulis? Opo? Sina... Tia Leonie? Nahulog sa bangin? Nakikiramay kami, Maris. Kahit po maraming ginawang masama sa akin si Tita Leonie, nasasaktan pa rin po ako sa pagpanaw nilang lahat. Hindi man lang sila nakapagbago. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. At maaaring paraan na rin yun ng Diyos para wakasan na ang iyong kaapihan. Lahat ng kaapihan ay may hangganan, sapagat walang lihim sa Diyos na lumalang. Siya ang nagbibigay ng katarungan sa nilikhang nangangailangan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Dahil ayokong matulad ka sa akin na naghihintay sa walang katiyakan niyang pagbabalik. Ayokong danasin mo ang sakit ng loob sa araw-araw na pag-asam sa isang malabong pangako. Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. May pag-asa pa nga bang naghihintay sa isang mag-anak
na matagal na nawalay sa isa't isa at sinubok ng panahon. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Carmen sa ating dulang sa kanyang panahon. Malaki na pala yung pinagbago ng lugar na ito. Pati itong palengke, ang dami nang nakatayong business establishment. Teka, parang si Benny yung nasa pwesto na yon ng poultry supplies. Oo nga, si Benny nga na naging kaibigan ko nung una akong madistino sa lugar na ito. Mabuti pa, lapitan ko siya para magkabalitaan kami. Inay? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag na huwag mong pinakikialaman ang lumang tokador na yan. Yung mga litratong hawak mo, akin na nga lahat yan. Ang kapal na po kasi na alikabok ng lumang tokador. Kaya nilinis ko, Nay. Nakita ko lang po yung mga litratong yan, kaya natukso po akong tingnan isa-isa. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga laman ng lumang tokador. Lalo ng mga litratong ito. Bakit po, Inay? May malaki po bang dahilan kung bakit hindi ko maaaring tingnan ang mga litratong yan? Oo. Dahil guguluhin lang ng mga retratong itong buhay mo, ang buhay natin. Kaya kung gusto mo magkasundo tayo araw-araw, huwag na huwag mong hahawakan kahit kailan ang mga retratong ito. Tandaan mo yan, Kara! Alam mo, Edgar, kung hindi ka naka-uniform ng sundalo, saka sa pangalang nakaborda dyan sa uniforme mo, hindi kita makikilala. Ang laki kasi ng ipinayat mo. Doon, nakadisino ka dito sa Cagayan de Oro. Bilog na bilog ang katawan mo. Ang kisig mo noon. Sa kabundukan kasi ko nadistino pagkatapos ng naging duty ko dito. Lahat ng hirap, naranasan ko sa bundok. Kulang na lang, pati putik, kainin namin ang mga kasama ko para lang makasalba sa pang-araw-araw na pamumuhay namin doon. Mabuti pala at muli kang nadistino dito. Basta, kapag mamimili ka para sa mga pangangailangan nyo ng mga kasama mo sa barracks, dumaan ka dito sa pwesto ko, ha? Para magkakwentuhan tayo. Saka, para may konti ako may abot sa inyo, sa mga kasamahan ninyo. Maraming salamat, Benny. Hindi ka nagbago sa kabila ng maraming taong hindi tayo nakita. Ikaw pa rin yung dating Benny na palaging may nakalaang tulong sa akin at sa aking mga kasamahan. Kahit naman si Carmen, hindi na nagbago ang kabaitan niya, Edgar. Matulungin pa rin siya sa sino mang mga nangangailangan sa lugar na ito. Si Carmen nga pala, kumusta na? Bakit? Wala ba kayong komunikasyon? Dalagitan ang anak ninyo, at kamukhang kamukha mo. Mula sa hugis ng mukha, mata at ilong, ikaw na ikaw. May naging anak kami ni Carmen? Fidel, kaninang napadaan tayo sa pwesto ni Benny sa palengke. Hindi mo ba napansin yung lalaking kausap niya na naka-uniforme ng pansundalo? Lalaki? Oo. Para ka ako sa Edgar yun dahil katindig na katindig nga. Talaga wala ito sa Cagayan de Oro ni Edgar, kaya imposible sa'yo nakita mo. Saka lahat naman ng sundalo, isang tindig eh. Uy, sana nga. Hindi siya yung nakita kong kausap ni Benny kanina. Dahil pag nagkataon at kung siya nga yun, maharap tayo sa isang malaking problema. Ay, laka. Mabuti pa, dalian mo maglakad para makauwi na tayo ng bahay at makapagluto ng tanghalian para mahatiran natin ang pagkain yung mag-ina sa grocery. Pagkatapos tayo munang tatawron para makapagpahinga naman sila. Pero alam mo ba kung ano naisip ko? Para makatiyak kung si Edgar nga ba yun o hindi. Yung kausap na yung kanina ni Benny. Mamayang pagbalik natin sa palengke.
dadaan tayo sa pwesto ni Benny para tanungin siya kung sino nga ba yung kausap niya lalaking naka-uniforme ng sundalo. Basta ako, hindi kita sasamaan sa binabalak mong yan. Dahil ako, sa loob ng 18 taon na hindi nagpapakita si Edgar sa lugar na to, imposibleng buhay pa siya. Pwede bang hindi pa siya namatay sa makikipagyera? Totoo nga sinabi ni Benny. Kamukhang kamukha kong dalagitan nito na anak ni Carmen. Magandang umaga po. Mamimili po ba kayo, Mamang Sundalo? Oo. Itong listahan ko ng mga bibilhin ko. Sige po. Ako na po ang bahala sa mga ito habang naghihintay po kayo. Salamat. Maraming salamat, Kara. Bakit alam po ninyo ang pangalan ko? Nabanggit na kasi sa akin ni Benny bago pa ako mamili rito. Magkaibigan kasi kami. Ang sabi niya, dito nga daw ako sa grocery ni Carmen mamili dahil mas mura ang mga tinda niyo rito. Kilala po ninyong nanay ko? Matagal na din kasi kami naging magkaibigan ng nanay mo. Ang totoo, katuwa nga ako nang malamang nag-asawa na pala siya at nagkaanak ng isang magandang batang babaeng katulad mo. Isa nga pala, anong pangalan ng tatay mo? Wala na po akong ama. Ha? Hindi ko na po siya nagisnan pagkapanganak sa akin ni inay. Ang sabi po niya, patay na raw po ang tatay ko. Yan ba ang paniniwalang itinanim ng nanay mo sa isip mo? Hindi po ako pwedeng mag-usisa tungkol sa pagkatao ng tatay ko. Wala raw po akong karapatan, sabi ni inay. Pero paano kung sabihin ko sa iyong ako ang iyong ama? Yung Mamang Sundalong namili kanina sa grocery na nagpakilalang tatay ko. At saka yung mga litrato ng sundalo sa lumang tokador na pinagkakait ninyong makita ko. Hindi ko maunawaan kung bakit pinaniwala ninyo akong patay na ang aking ama. Samantalang buhay na buhay pala siya. Bakit, Inay? Bakit? Dahil ayoko matulad ka sa akin. Na naghihintay sa walang katiyakan niyang pagbabalik. Ayokong danasin mo ang sakit ng loob sa araw-araw na pag-asam sa isang malabong pangako. Hindi pa ba sapat ang mga dahilan na yan para maunawaan mo ko, Kara? Pero karapatan kong malaman ang katotohanan tungkol sa aking ama, Inay. Pero karapatan ko ding pangalagaan ang damdamin mo. Lalo na kung patungkol sa iyong ama. Kaya ba mas pinili ninyong magsinungaling sa akin sa loob ng mahabang panahon? Dahil yun ang nararapat para sa ikatatahimik ng mga buhay natin. Huling pag-uusap na natin ito tungkol sa bagay na yan, ha? Patay na ang iyong ama. At yun ang dapat mong tanggapin. Ang ikinababahala ko, yung magiging pagharap ni na Carmen at Edgar. Natatakot ako na hindi maging maganda ang kanilang pag-uusap. Lalo na sa panig ng ating anak. Sa biglang pagsulpot ni Edgar, hindi na maitatago ni Carmen ang katotohanan kay Kara. Ay, hari nawang mapag-usapan nila ng maayos ang lahat. Para sa kapakanan ng kanilang anak.
Umalis ka nang walang paalam, Edgar. Pagkatapos nagbalik ka ngayon na parang wala kang iniwang hinanakit. Carmen, Mabuti pa nga hindi ka na nagbalik. Ginulo mo lang ang tahimik naming buhay na mag-ina. Carmen, biglaan ang naging pagkakadestino namin sa ulo. Wala na akong paraan noon para magpaalam. Limitadong aming mga galaw, pati na sa paggamit ng cellphone. Sinikap kitang tawagan noon pero hindi kita makontak dahil sa kawalan ng signal sa bundok. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nakalimot sa binitiwan kong pangako sa iyo. Nagsisinungaling ako kapag sasabihin kong hindi ko hinintay ang muli mong pagbabalik. Si Kara, dapat niyang marinig ang lahat ng ito. Narinig ko na pong lahat ang dapat kong malaman, Tay. Kara, anak, Noon pa man, nang una ko pong makita ang mga litrato ninyo sa lumang tukador, may lukso na ng dugo ako naramdaman. Nabuo na sa isip ko at sa aking puso na kayo nga ang aking ama. Kara, anak. Ngayon ko napatunayan na kaya pala ako dinadala ng aking mga paa sa lugar na ito. Dahil nandito ang aking mga pinakamamahal. Carmen, Edgar, sakaling magkalayo tayo muli, hindi kami magsasawang maghintay sa iyong pagbabalik. ilang beses man akong ilayo ng aking tungkulin sa lugar na ito. Muli at muli akong babalik dito para sa inyo ni Kara. Dahil kayong pinakamagandang naganap sa buhay ko. Carmen, magpapakasal tayo. Gagawin natin sagradong ating pamilya sa magandang pagkakataong ito na ipinagkaloob sa atin ng nasa itaas. Sinusukat ng panahon ang lalim ng mga tunay na damdamin sa kabila man ng mga hamon at sakripisyong nagiging sagabal sa mga ito. Sa huli, ang kadalisayan at kapulihan ng mga puso ang mananaig sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kung minsan, sunod-sunod ang pagsubok sa buhay ng tao, sinisikap niyang bumangon, ngulit muling nalulugmok. Paano nga ba ito ang dapat harapin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Nida sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Nakakain din tayo. Ang hirap talaga ng buhay natin dito sa evacuation center.
Pakiramdam ko, walang madali dito eh. Totoo yun, Rex. Pero kailangan habaan pa natin ang pasensya natin. Dahil wala pa tayong pampagawa ng bahay. Kasi nga, nasira nga yung bahay natin ng bagyo. Di lang naman tayo napinsala ng bagyong yan, mga anak. Napakarami natin. Bakit naman kasi dito pa dumaan ang bagyong yun? Magpasalamat pa rin tayo dahil buhay pa rin tayo at magkakasama. O hindi tulad sa maraming namatay dito. Eh, kailan pa kaya tayo babalik sa dati nating buhay? Mangyayari din yun, anak. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Oo nga, Rex. May awa ang Diyos. Ay, Inay, kanina po, nakitawag po ako sa cellphone ng kaibigan ko. Tinawagan ko po si Ate Jenny. Yung pinsan mo nasa Maynila? Opo. Hindi ba mabait ang pamangkin mong yun, Dinang? Ay, oo, Loloy. At may kaya pa sa buhay. Ang alam ko, manager na siya sa Maynila. Eh, sinabi ko po sa kanyang kalagayan natin, ay. Oh, anong sabi niya, ate? Pupuntahan daw niya tayo dito. Nako, Tiyadina, talagang kahabag-habag yung nangyari sa lugar ninyo. Bukod doon sa pagkasira ng mga bahay at nawalan pa kayo ng kuryente, pati tubig, wala rin. At hindi lang yun. Marami ang namatay, Jenny. Mabuti nga kami. Buhay. Magkakasama pa rin. Eh dahil sa maaga kayong nakalikas. Ay, oo. Kaso nga, nawasak naman yung bahay namin. Maging yung kinabubuhay namin, nawala. At halos lahat dito, wala pa rin bahay, Ate Jenny. Eh, ang hirap mabuhay sa ganitong lugar. Hindi ako makatatagal. Napakahirap talaga, pamangkin. Eh, gusto kong makapagtrabaho, ate, para makatulong kina inay. O eh, sa bagay na yan ay matutulungan kita. Eh, talaga, ate? Oo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kukunin kong kasambahay. Eh, kasi wala kaming kasambahay ngayon. Kaya iniwan ko lang si Junior sa aking biyanan para nga may mag-asikaso sa kanya. Ay, hindi ba nag-aaral na yung anak niyo ni Fred? Ay, opo, tiyang. Grade 3 na ho yan ngayon. Nida, huwag kang mag-alala. Susweldohan kita ng maganda. At pag-aaralin din kita ng isang short course. Para naman, magkaroon ka ng mas malaking kita balang araw. Maraming salamat, Ate Jenny. Gusto ko yun. Pangako, hindi ka magsisisi sa pagkuha mo sa akin. Magsisipag ako. Ay, aasahan ko rin na magiging tapat ka sa akin, ha? Dahil pinsan kita. Oo, ate, pangako. Pero, pwede kayang makapag-advance sa'yo ng sweldo ko para naman may magamit sina inay sa pagpapagawa ng maliit na bahay na makabangon na kami ng lubusan. Ay, yun lang pala. O sige, daragdagan ko pa. Tulong ka na naman yun, kina Tiyadina. Maraming salamat, Jenny. Ikaw na sana ang bahala sa iyong pinsan, ha? Oh, bakit ngayon ka lang, Fred? Madaling araw na ah. Pero parang bago ng bago. Kaya lang kami ng barkada na uminom ng konti. Kunti. Ay, ano tang pula-pula mo? No. Susuray-suray ka na nung pumasok dito sa kwarto. Pasensya na. Naparaming inom ko. Linggo-linggo na lang ganyan ka eh. Palaging lasing. At humihingi ka pa ng pasensya. Oh, Hindi ka ba nanghihinayang sa perang tinatapon mo sa alak? Ay, di naman. Halos kalahati ng sweldo mo, dyan napupunta. Mabuti na lang, malaki ang sahod ko. Kaya hindi tayo nagigipit. Uy, huwag ka na lang maingay. Di man ako maingay ah. Ay, baka magising yung pinsan mo eh. Alam mo, para kayong magkakambal. Kasi pareho kayong maganda. Yan, ganyan. Tinadaan mo ako sa loko. Ano mga bukadura mo. Bahala ka. Basta ako, tutulog na ako. Nantok na ako.
gaganda ng mga ipinadalang damit sa atin ni Ate Jenny, no, Tay? Oo nga, Rex. Buti na lang kumasya sa atin ang mga hindi na ginagamit na damit ng kanyang asawa. Maging yung mga sapatos. At ako naman, binilhan niya ng mga duster. May kasama pa nga cellphone. Ngayon, lagi na po nating makakausap si ate. Buti na lang, sa kanya nagtrabaho si Ate Nida. Nakakapag-aral pa si ate. Natulungan pa tayo ni Pinsan. Oo nga, anak. Ngayon, unti-unti nang nakakabangon ng pamilya natin mula sa maladiluging bagyong dumaan sa ating probinsya. Kaya wag nating kalilimutang magpasalamat sa Diyos sa malaking biyayang ibinigay niya sa atin. Nay, Tay, sana makapag-aral din ako katulad ni ate. Naniniwala akong mangyayari din yun, anak. Huwag ka lang mainip. Dumating ka na pala, kuya. Ang ganda talaga nitong pinsan ng asawa ko. Gusto mo na bang kumain? Ihahanda ko na po ang pagkain. Hindi. Mamaya na lang. Nida, ang ate mo, nandyan ba? Ay, tumawag siya kanina, kuya. Ano ba? Sabihin ko daw sa'yo na bukas na sila makakauwi ng mga kasama niya. Nagka-problema kasi daw dun sa Pampanga branch nila. Si Junior. Kanina pa tulog sa kwarto namin. Mabuti naman. Kuya, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nida, alam mo, Kuya, matagal na kitang gustong makausap ang kamay ko, bitiwan mo. Ano naman o? Kamay lang Alam mo, ito talaga ang gusto kong gawin sa'yo. Kuya, bitiwan mo. Ano ako, tanga? Ang tagal kong hinintay na masolve kita. Hindi ko na pala nagpasin pa to. Bitiwan mo, sabi ako sisigawan ko. Sige, sumigaw ka. Papatayin naman kita. Ha? Nakikita mo to? Kutsilyo. Oo, kutsilyo nga. Lagi ko itong dala kapag gabi na akong umuwi. At ngayon, gagamitin ko to sa'yo kapag sumigaw ka. Bawa ka sa akin, kuya. Hindi na ako papayag na maunahan pa ako ng iba sa'yo. Susumbong kita kay ate. Sige, kapag nagsumbong ka, papatayin ko kayong lahat. Narinig mo? Kaya sige na, pagbigyan mo na lang ako. Ninang, ano ba iniisip mo kanina ka papabiling-biling dito sa higa? Loloy, kasi yung panganay natin, tumawag siya kanina. Para malungkot siya. Bakit daw? May problema ba siya? Wala naman siya sinabi. Pero halata namin ni Rex na mag-video call kami kanina na mayroong problema si Nida. Naghihinala kayo. Ayaw lang niya sabihin ng totoo. Ay, oo. Kung kausapin mo kaya si Jenny, baka may alam siya sa problema ng ating anak. Walang iya ka. Ate Jenny. Akala ko pa naman mahinin ka. Marunong ka mag-ingat ng sarili dahil laki ka sa probinsya. Yung pala, tulad ka rin ng ibang mga babae dito sa Manila. Mapusok, malandi. Ate Jenny. Hindi mo man lang nahintay na makatapos ka ng pag-aaral. Lumandi ka na agad. Nagpabuntis ka pa. Hindi ako lumandi, ate. Hindi lumandi. Hindi ka mabubuntis kung di ka lumandi. Sinira mong tiwala ako sa'yo. Sinayang mong pagtulong ko. Ate, hindi ko kasalanan. Lumayas ka ngayon din dito. Lumayas ka! Nida, anak. Biglaan naman ang uwi mo. May dala ka pang mga gamit? Pinalayas po ako ni Oh, Ate Jenny, Nay. Ha?
Bakit niya ginawa yun? Nakita po niya ang pregnancy test pack na hawak ko. Nalaman po niya, buntis ako. Oh, Diyos ko! Kaya nagalit siya. Anak naman! Bakit mo pinairal ang kapusukan mo? Pinagsamantalahan po ako ni Kuya Fred, inay. Hindi. Ang hayop na yun. Nagbanta po siyang papatayin kaming lahat. Kaya hindi ko pa nagawang magsumbong kay ate. Ayoko pa mamatay sila ni Junior. Junior, bakit ayaw mong dali ng gamot na to sa daddy mo? May sakit siya, kailangan niya ito. Galit ako sa kanya, Mami. Masama siya. Ha? Ginasa niya si Tita Nida. Nung kami wala kayo. Ay, Diyos ko. Nakita mo po. Tinutukan niya ng kutsilyo si Tita Nida. Masama si Dali. Masama siya. Nida, pinsan, Ate Jenny. naparito ako para humingi ng tawad sa iyo. Alam ko na ang lahat. Ate. Alam ko na ang ginawang pagsamantala sa iyo ng asawa ko. Sinabi ni Junior sa akin. Si Junior. Oo. Nakita niyang lahat. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Hinatulan kita. Samantalang ang asawa ko naman pala ang nagkasala sa iyo. Ate Jenny. Handa akong tulungan ka bumangon at buhayin ang iyong anak. Si Fred naman. Hiniwalayan ko ng walang yan yun. Payag ka, Ma'am. Kasuhan ko siya. Oo. At susuportahan kita sa gagawin mo. Huwag nating hatulan ang ating kapwa dahil sa kanyang kalagayan, sapagat di natin batid ang kanyang pinagdaanan. Sa halip, siya'y ating alalayan upang ang bukang liwayway ay muling masilayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sa halip na sirain niyo ang pagsasama naming mag-aama, tulungan na lang sana niyo kaming malampasan ang aming mga pinagdadaanan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagpapatibay sa sarili, lalo na sa pagtugon sa mga suliraning nais lampasan? O kaibigan,
Pakinggan po natin ang kasaysayang naganap kay Sandro sa ating dulang sa kanyang panahon. Anak ko! Kung nakinig ka lang sa akin, salaking ka na lang sana tumira ba nagdadalang tao ka, hindi ka pa namatay! Anak ko! Ma, bakit mo naman kami agad iniwan? Ang sakit-sakit ng pagkawala niyo. Ang sakit-sakit. Kung kailan malapit na akong graduate sa architecture, Ma. Hindi mo na makikita ang aking pagtatapos. Ang ama niyo ang may kasalanan kung bakit namatay ang inyong ina. Minuntis-buntis niya pagkatapos, hinayaan lang niya mamatay. At dahil sa nangyaring ito, lalo ko lang kinasusuklaman ang inyong ama. Naku, kung hindi lang talaga may iskandalo ang buro ng asawa mo, papatulang po na yung biyanan mo, Sandro. Napakapangit magsalita. Huwag na lang po ninyong pansinin, Nay. Para na lang po sa ikatatahimik ng burol ng asawa ko. Nanggigigil na kasi ako sa matandang yan eh. Mula pa sa morgue hanggang dito sa burol, wala na siyang ginawa kundi laitin ang pagkatao mo. Hanggat kaya po natin, magpasensya na lang tayo, Nay. Palipasin na lang po natin hanggang sa mailibing ng maayos ang asawa ko. Myla, bakit inilalagay mong lahat sa malaking bag ang mga damit mo? Oh, di ba sabi ni Lola Berna, pagkalibing daw ni Mama, sa kanya na tayo titira? O ikaw, hindi ka pa ba nakakapag-desisyon? Nakapag-desisyon na rin. Pero siguro, mauna ka nang sumama kay Lola. Hindi pa nga kasi ko nakakapag-impake ng mga gamit ko eh. Basta ako, sa araw ng libing ni Mama, doon ako sasakay sa kotse ni Lola Berna. Para pagkatapos ng libing, doon na rin ako didiretso sa bahay niya. Pwede ba, Myla, mag-isip-isip ka muna? Basta na lang ba natin iiwan si Papa? Pati ba naman mga anak ko? Sinisira niyo ang loob para mawala ng amor sa akin at umalis. Ha? Oo. Bakit? Anong papakain mo sa mga apo ko? Buhangin? Ha? Aba. Hindi ko ipakikipagsapalaran ang buhay ng mga apo ko sa isang pulpol na inhinyerong tulad mo. Ano? Papatayin mo rin sila sa kapabayaan mo? Tulad ng ginawa mo sa aking anak? Kung nasaktan man kayo sa pagkamatay ng anak niyo, higit ang sakit na nadarama ko dahil dalawa sila ng anak ko na nawala sa buhay ko. Sa halip na sirain niyo ang pagsasamahan naming mag-ama, tulungan na lang sana niyo kaming malampasan ang aming mga pinagdadaanan. Hindi! Dahil mula nung agawin mo sa akin ang atensyon at pagmamahal ng anak ko, Sandro, wala na akong hinangad kundi ang gawin ding miserable ang buhay mo! Iagaw mo sa akin ang anak ko noon! Pwes! Agawin ko naman ang mga anak mo ngayon! Oh, Fermin, bakit para kang binagsakan ng mundo sa itsura mo? Saan ka pupunta? Ba't dala-dala mo yung bag mo? May trabaho pa tayo. Wala na tayong trabaho simula ngayong araw na ito, Sandro. Teka. Ano ibig mo sabihin? Na wala na tayong trabaho sa araw na to? Bakit? Nagbaba kasi ng memorandum yung chief electrical engineer natin. Wala na raw pera yung may-ari ng building. Kaya ihinto mo ng konstruksyon. Lahat damay. Pati yung mga instalasyon na ginagawa natin. Ang saklap naman ng balitang yan. Dami ko pa naman problemang pinansyal ngayon.
Unang-una na nga yung promissory note na pinirmahan ko sa ospital nang mamatay ang asawa ko. Ako naman, yung monthly amortization ng kinuha namin bahay sa Laguna ni Mrs. Nalalapit na rin yung pagtatapos ng panganay ko sa kolehiyo. Tiyak na hindi birong pera ang kakailanganin ko. Yung pampara sa pag-aaral ng bunso ko. Pero ang pinakamalaking problema ang kakaharapin natin sa mga susunod pa mga araw, yung pagkalam ng mga sikmura ng mga pamilya natin, Sandro. Nanay Rita! Nanay Rita! Myla? Oh, Myla, bakit apo? May ipagagawa ka ba sa akin? Yung bestit na pinalalaban ko at pinapaplansya ko sa inyo, nasaan na? Eh, hindi ko makita sa damitan ko. Ay, naku apo. Pasensya ka na sana, ha? Ano? Ngayon ko lang naalalang lalaban pala at paplansyahin ko yun. Ngayon lang. Eh, Yun yung isusuot ko ngayong araw ng defense namin sa thesis eh. Naku! Kahit kailan napakahirap niyo talaga utusan. pasensya na. Ay, hayaan mo, apo. Hindi na mauulit yun. Hindi ko na makakalimutan pa yung mga inuutos mo. Talaga hindi na mauulit. Dahil talagang lalayas na ako sa bahay na ito. Apo! Kung nung una, napigil niyo pa ako ni Papa na huwag umalis sa poder ninyo, pwes ngayon, hindi na! Kesa naman mabwisit lang na mabwisit ang buhay ko dito! Nakasama kayo! Ngayon pa kayo nawala ng trabaho? Kung kailan malapit ang graduation ko? Paano pa kaya yung pambayad ko sa pagre-review sa licensure exam, Papa? Naghahanap din naman ako ng mapapasukan eh. Kahit sa maliit na construction lang. Kung hindi nyo na kasi kayang tustusan ang mga gastusin ko sa pag-aaral, hayaan nyo nang kunin ako ni Lola Berna. Dahil yung pera niya, yun ang sagot sa mga problema ko. Kaysa sa mga sinasabi niyong wala namang katiyakan. Sandro, yung mga apo ko na huwag sumama sa akin. O ngayon, hindi na ako papayag. Parang awa mo na malae. Wala nang isilang ang mga apo ko. Kasama ko na sila. Kaya hindi ko kayang mawalay sila sa akin. At pwede ba, huwag mo akong matawag-tawag na balae. Dahil mula nung mamatay ang anak ko sa poder ninyo, wala na kahit na ano pang relasyon ang nag-uugnay sa atin. Lola Berna, nandito na po sa malaking bagang lahat ng mga damit ko. Oh, sige. Mauna ka na sa kotse. Malae, huwag nang mamakaawa ako. Huwag mo namang ilayo sa akin ang mga apo ko. Bakit di mo? Malae! Wala ka lang na nadadaanan ko. Huwag naman. Ay! Lola Berna! Lola, ano po nangyari? Bakit nakahandusay po sa sahig si Lola Rita? At may dugong tumataga sa kanyang ulo! Wala na ba talagang kahulugan sa inyo ang salitang pamilya? At pati ang nanay Rita nyo, na halos buong buhay niya, inukol na sa pag-aalaga sa inyo, simula nang isilang kayo. Nagawa niyo pa rin saktan ang kalooban at lapas tanganin? Hindi ko naman po alam. Naaabot sa sakitan ang paghaharap nila ni Lola Berna pa. Ako, Papa, wala talaga akong kaalam-alam sa nangyari dahil wala nga ako sa bahay ng mga oras na yun eh. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa inyo. Mula sa kabutihang asal para lang mapaluto kayo. Pero kung talagang ayaw na ninyo sa poder namin ni Inay, sige, hindi ko na kayo pipigilan. Siguro nga, kailangan ko lang tanggapin na hindi ko nahawak ang inyong mga pagdidesisyon. Balae. Ay,
Ikaw pala, Balae. Halika, halika. Tumuloy ka rito sa loob ng kwarto ko. Ay, hindi ba ako nakakaistorbo sa pagpapahinga mo? Abay, naku, hindi. Halika. Maupo ka rito sa bangkitong nasa tabi ng kama ko. Oh. Ay, kaya ako nagpunta rito. Para kumustahin ka kung magaling na yung sugat mo sa ulo. At saka, para na rin humingi ng tawad sa pagkakatulak ko sa'yo nung araw na yun. Naamin ko, masyado ako nagpadala sa galit ko. Kaya hindi ko na nakontrol yung mga kilos ko. Alam mo, Balae, ay, sapat nang tinawag mo akong Balae para gumaling ako at gumaan ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko nga. Bigla akong lumakas, ngayon dinalaw mo ako eh. Napakabuti mo, Balae. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo, maayos mo pa rin akong tinatanggap at pinakikiharapan. Salamat. Maraming salamat. Iisa lang naman ang hangad natin para sa ating mga apo, Balae. Ang magkaroon sila ng isang magandang kinabukasan. At mas mainam kung magkatuwang natin pagtutulungan ang paggabay sa kanila. Nauunawaan ko naman po ang malaking pagmamahal na iniuukol ninyo sa akin mga anak. Kahit kailan, hindi ko po kinwestiyon yun. Sandro, namulat akong hindi pala kailangang tapatan din ng pilit na pagmamahal ang pagtulong. Tulad ng pilit kong pagsakop sa isipan ng pag-aanak mo. Mapapatawad mo pa ba ako sa ginawa kong panggugulo sa buhay niyong mag-ama, Sandro? Kayo ang ina ng aking asawa. Isa sa ipinagpapasalamat ko, ang pagsilang niyo sa kanya sa mundong ito. Dahil nakabuo kami ng isang pamilya. Na kahit baligtarin man ang mundo, nananalaytay pa rin ang dugo niyo sa dugo ng aking mga anak. Kailanman, hindi ko ho inisip alisin ang karapatan ninyo sa kanila. Mananatili kayong bahagi ng mga buhay nila, ng buhay naming mag-ama. Mahirap pero mapagpalaya ang pagtanggap. Sinasalamin nito ang malalim na pagmamahal, hindi lamang sa ating kapwa at sarili, kundi maging ang malalim na pagmamahal natin sa nasa itaas, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.